Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading. Nasa water sign na tayo. Okay? Kasi nag-alternate lang tayo. So, water sign na tayo, individual reading. And let's start with Cancer. Okay? So, unahan ko na po kayo. Hindi na po talaga kinaya ng inyong lingkod ang sobrang init. Kaya nagbukas na po ako ng aking mga bintana. Ayan, ng aking mga pinto. So, meron kayong maririnig na mga ingay in the background, no? So, please, paki-ignore na lang po. Okay? And, ano ba yung sasabihin ko? Salamat po pala sa ating mga abangers. Okay? Yung mga abangers, yung mga walang sawang naghihintay po ng ating mga readings, thank you very much. Maraming salamat po. And yung ating mga bagong subscribers, hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito sa ating channel. Mahanap nyo po dito kung ano man po yung inyong hinahanap, or mai-provide ko, my dear, kung ano man yung inyong hinahanap. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Wag pong mahiyang mag-message, wag pong mahiyang mag-PM. Libre lang po yan. Libre lang pong magtanong. Okay? So, let's go na tayo, my dear. Daily reading. Para sa araw ng June 17, 2026. Okay, tingnan natin. Cancer. Ang init kasi talaga. Alam mo, bas gusto ko yung ganun, yung sarado siya. Kasi wala akong masyadong naririnig na mga ingay. Pero, akala ko nung una talaga distracted talaga ako sa kanila. Alam mo kung ano pala yung totoo? Nahihiya pala ako sa inyo. Yun pala yun. And, hindi naman pala ako distracted sa kanila. Actually, kasi kung distracted ako sa kanila, di sana umalis na ako dito. 'Di ba? So, hindi ako distracted sa kanila. Actually, sanay na ako sa kanila. It's just more on nahiya lang talaga po ako sa inyo. Kasi kayo baka hindi kayo sanay na merong tarot card reader na maingay yung background. Yun pala yun. Okay. So, let's go na tayo, my dear Cancer. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Okay, ano to? The Two of Pentacles. My dear, may kinalaman sa pagbabalance. Okay? Pagbabalance ng una, money. Pero posible din sa relationship din. Pwede din sa connection. Tingnan natin, clarify na natin siya kaagad. Uy, magkasama tong dalawa na to, my dear. Hindi ko na siya paghihiwalayin. Okay. Six of Wands yun. Tingnan natin, anong kasama nito. Uy, magkasama na naman ulit to. Ayun, may sobra tayo na isa. Okay. Sama-sama yung cards. Okay. So, the Six of Pentacles. Okay, may kinalaman parehas, my dear, sa pagbabalance. Okay. So, sa araw na to, my dear, gusto ko yung energy niya kasi nagiging aware ka na, my dear, mag-budget, mag-balance, okay? Lalo na sa energy ng Six of Pentacles, my dear, na nagiging aware ka na parang, okay, dahan-dahan lang sa paglalabas ng pera, yung ganon, dahan-dahan lang sa pag-share, sa pagbibigay. So, maganda tong araw na to, my dear, kasi nagkakaroon ka ng awareness na, okay, baka nabigyan ko na to noon, dapat hindi ko nabigyan ulit ngayon. Yung mga ganyan, okay, nagkakaroon ka na ng balance ngayong araw na ito, my dear. Okay? I think, isa din sa nakukuha ko sa card na to is more on parang, hindi mo na rin iso-shoulder, my dear, kung meron mang mga obligasyon or responsibility na hindi naman talaga ikaw yung nag-start. Although, yes, parang nandiyan ka pa rin naman, willing ka pa rin talagang mag-advise or kung meron ka man maitutulong, pero it's not more on parang iso-shoulder mo lahat. No, hindi siya ganon. Hindi ka na magpapakabayani, yun ang nakukuha ko sa card na to. And sa energy ng Two of Pentacles, you're trying to fix yung usapin ng pinansyal. Although parang you're trying to balance yung energy, pero inaayos mo, my dear, or sinasaayos mo yung problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko dyan. Maganda siya. Very, very nice. Next card natin ay ito. Okay? So, kasi ano lang to, minsan 12, minsan 8. And today,
8 lang tayo. Huwag natin masyadong pahabain. Pag nasa mood ako, gagawin nating 12. Pag wala ako sa mood, hindi naman ibig sabihin pag meron akong time, tama ba? Mood or time, depende, no? Sa ngayon kasi gusto ko maiksi, maliit lang. Okay, we have here the energy of the Page of Sword and the Six of Wands. Okay, so you are being mindful. Minsan pag lumalabas si Page, may kinalaman sa pag-i-stalk, pero hindi ko siya nakukuha ngayon. Ang nakukuha ko, my dear, is nagiging aware ka kung ano yung mga kinakailangan mong gawin para magkaroon ka or makamit mo tong Six of Wands, okay? So, very focused ka na talaga, my dear, na ma-overcome yung isang challenges, obstacle, okay, sa buhay, and sa energy, actually, sa energy ng Page of Swords, baka nga nag-aaral ka ngayon, baka meron ka mga binabasa or mga pinapakinggan na may kinalaman sa success. Yun ang nakukuha ko dito sa card na to. Talagang, sa combination ng 4 na card na nasa table, talagang super focus ka lang talaga, my dear, na okay, gusto ko maging successful, gusto ko ma-overcome to, gusto ko maayos yung mga problema ko, yung mga ganyan. Yun ang nakukuha ko sa card na ito. Patungo ka, my dear, sa pagiging stable. Hindi ka na-stuck yung para bang wala akong magagawa sa problema na to. Parang eto na talaga siya. Nandun ka, my dear, sa point na ay meron kang magagawa. Meron akong magagawa sa problema na to. Kaya ko to, yung ganon. The confidence. We have here the energy of the Three of Pentacles, okay? Kanina, nakuha ko yung Three of Pentacles, sa banggit ko siya dito sa energy ng card na to, sa Six of Pentacles. Kasi sa Six of Pentacles, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Pentacles. Pero kung makikita mo, yung isang Pentacles naka-center kasi sa kanya, so yung dalawa naka-separate. Meron 2 of Pentacles dito, tsaka 3 of Pentacles dito. Ganon din yung ginagawa ko sa Star card. Okay? Ganon din yung ginagawa ko sa ibang mga cards. Kumbaga parang pag meron ako nababanggit na ibang mga cards na wala sa table natin is because nakikita ko siya sa background. Okay? Nakikita ko siya sa likod ng image na yon. Okay? Kumbaga parang isang card pero posibleng meron 2 card dyan nakasama. Parang ganon. So, eto na siya. Lumabas na nga siya dito. Yung Three of Pentacles. Ayan. Energy of collaboration and tulungan. Okay? So, ngayong araw na to mahalaga sa iyo ang tulungan. Okay? The Seven of Cups. Ang Seven of Cups ay may kinalaman sa illusion. So, kung meron mga tao na parang gusto kang ibudol-budol na parang, oy, Cancer, tulungan mo naman ako sa ganito, ganyan, ay hindi siya mag-work ngayong araw na to. Kumbaga parang, sasabihin mo, sige, pero, 'di ba? Kung meron ako may tutulong, hindi mo siya isasagad-sagad, my dear. May limitasyon ka ngayon, no? Ayoko siyang sabihin na parang pababayaan mo yung tao or parang bahala ka sa buhay mo. It's just more on parang ayaw mong i-spoiled or ayaw mong i-baby, yun ang nakukuha ko dito. And siguro ina-acknowledge mo rin na meron ka rin naman problema na kailangan mo talagang solusyonan or ayusin. So, yung mga illusion, no? Umaalis ka na dun sa mga illusion na may kinalaman sa usapin ng connection, pera, yung mga ganon. Okay? Umaalis ka na doon. Okay? Last 2 cards na lang tayo, my dear. Tapos, bukas po ulit. Ayan. Tingnan natin. Ano to? Ay, dalawa-dalawa talaga siya. Ay, 3. May bonus card ka, my dear. Okay, we have here the energy of the Hierophant, energy ni Taurus. Okay. Si Hierophant lately, medyo nagbago ang tingin ko sa kanya. Compare dun sa traditional na pagkakaintindi sa kanya sa tarot. So, ang nakukuha ko dito is yung makamundo na nagpapagulo sa utak mo. No, yung makamundo, anything na makamundo na nagpapagulo sa utak mo, my dear, sa energy ng Hierophant. Okay, the 9 of Pentacles and okay, the 9 of Wands. Okay, so kanina na-mention ko yung tungkol sa mga tao na posibleng ito lately, may dito yung nagre-reading ako, lagi ko to nakukuha, no? Yung pag-overspend mo siguro, my dear, yung typical na parang napapagastos ka, my dear, sa mga bagay na hindi mo naman talaga dapat kinagagastusan. So, I think ngayong araw na to, medyo aware ka na doon sa mga bagay na yon. And I think sa mga susunod na mga araw or sa susunod na mga buwan, magiging very mindful ka talaga bago ka gumastos, bago ka maglabas ng pera. As in talagang sa energy ng reading natin ngayon, possible na yung maging outcome nito sa mga susunod na mga araw. Of course, magde-daily reading pa rin talaga tayo. Na posibleng maging maingat ka na talaga, hindi lang sa labas, pati na rin sa sarili mo. No, kung paano ka maglabas ng pera, kung paano ka gumastos, kung ano yung mga pinagkakagastusan mo, yung mga ganon. Okay?
And I think it's more than of lowering your, anong tawag dito, status image. May kinalaman sa image status kung paano ka tingnan ng ibang tao. Yung you will not try to please other people na kumbaga parang kung rerespetuhin ka kasi talagang karespeto-respeto ka. Hindi yung parang magbibuild ka ng isang, tama ba ako, passage? No, passage image. No, yun ang pumapasok na word sa akin ngayon. Parang isang passage or parang isang fake na image para respetuhin ka lang ng ibang tao. So, I think you are done with that, my dear. Bottom deck of the card is the energy of the Fool card. This is a panibagong energy. I think hindi siya, yes, full, new beginning siya, pero ang nakukuha ko na mas malakas na energy is more on parang panibagong strategy. Meron kang panibagong strategy, may na ina-apply sa sarili mo, sa buhay mo. And so far, maganda naman siya. No? Hindi naman siya yung parang typical na nagre-release ng negative na energy. Posible sa ibang tao na posibleng maikakat mo, lalo na yung mga tao na laging tumutulong, umaasa sa'yo, lagi mo tinutulungan. So, posibleng hindi magiging maganda para sa kanila to, itong gagawin mo. Posibleng aalma sila or hindi sila matutuwa. Pero, ang nakukuha ko sa energy ng Fool card is parang panibagong strategy, panibagong technique na ina-apply mo, my dear, sa sarili mo para maging mas focus ka or makamit mo kung ano yung dapat mong makamit or para ma-resolve kung ano man yung current na problema mo ngayon. Very, very nice, my dear Cancer. Okay? So, my dear Cancer, yan po yung nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, June 17, 2026. I hope na nagustuhan nyo po yung ating reading and until next time, bukas po ulit. Bye-bye! Thank you, my dear!